Hello Kabilabs! In this topic, makakasama po natin si Brother Gian and si Brother Oli Win. Hello. Mali. Take 2. Ayun. Hello Kabilabs! In this topic, makakasama po natin si Brother Gian or si Gian Pang TV and Brother Oli Win. Hello. Para i-showcase sa inyo ang 3 big cities ng Israel. And by the way, itong topic na ito ay request topic ng isa sa ating mga subscribers na magkaroon daw kami ng collaboration na kaming tatlo. So, naisip ko itong topic na to kasi si Brother Gian po ay nag-work sa Jerusalem na religious capital ng Israel. And si Orlewin naman ay nag-work sa Tel Aviv na business capital ng Israel. And ako po ay sa Haifa na industrial capital ng Israel. So, kaya naisip ko itong ganitong topic para i-showcase sa inyo yung advantages ng tatlong big cities dito para sa mga aspiring caregivers, magkaroon na kayo ng idea kung ano yung dadat ng inyong lugar. Meron na kayong idea kung ano yung meron sa mga 3 big cities na ito. So ngayon, umpisahan natin ang Jerusalem. So, ano ba yung makikita natin sa Jerusalem? Magandang araw sa inyo lahat. No? Basically ako yung nakatira dito sa Jerusalem. Alam ko naman na karamihan sa inyo kapag narinig niyo yung Jerusalem is very common na yun, and karamihan sa inyo sasabihin nyo ito yung Holy Land. So minsan kasi nagkakaroon ng confusion dito kasi karamihan sa mga kababayan natin is pag sinabing Jerusalem, Holy Land, hindi nila sisiguro na kung ano pa ba yung Holy Land, which is yung sa Israel. So basically yung sa Jerusalem, okay, uunahin natin dito, lalo-lalo sa atin mga Pilipino, marami sa atin mga Kristiyano dito. So dito karamihan yung mga tourists is nagpipilgrim sila. So ano nga ba yung mga pinupuntahan nila dito sa Jerusalem? Most of the time. So ang pinupuntahan nila dito sa Jerusalem is yung mga Western Mall, yung mga Holy Sepulchre Church, ganyan, yung Getsemani. Getsemani kung saan din galing si Jesucristo and bumaba siya papunta sa Old City. Yan yung Old City guys, standard na yan kasi very common na maririnig yan dito sa Jerusalem. And aside sa lugar na ito, okay, dito rin marami sa mga citizens dito is yung mga Muslims, Christians, and yung mga Judaism o kaya yung mga Hudyo. Kaya nga nasabi ni Miss Ems, so dito kasi yung sa mga religious capital natin. Makikita nyo dito, as Christians, no, karamihan sa atin mga Christians, makikita nyo yung serya kung saan nanggaling si Jesucristo, kung saan siya pinako, kung saan siya naglakad. Diba sinaselebrate natin yung mga palaspas every Holy Week, madami mga Christians sa pumupunta dito. So yun yung isa sa mga showcase natin dito, no? Pupunta kayo ng Jerusalem, pag umakyat kayo, sinasabi kasi nila most likely mga bundok. So it feels like nasa Baguio ka. Temperature niya doon is sobrang balance pa rin naman in fairness. 8 times talaga pagka winter, okay? So nasusunod yung mga natin doon, yung mga 4 seasons natin doon. Every Shabbat kapag pumunta kayo doon, very quiet ng place na yon. And nag-usap kasi kami ni Brother Orlim, galing din kasi siya ng Jerusalem. May kita niyo yung ambience doon, sobrang relaxing siya kung gusto niya nang nakaka-relax. Okay, kung gusto niya nakaka-relax tapos medyo mabundok, ganyan yung medyo tahimik, I suggest kung gusto niya magtrabaho dito kayo sa Jerusalem. Religious center ng Jerusalem kasi talagang lahat ng mga sambahan kung saan sumasamba yung mga Catholic, ganyan yung mga Judaism, ganyan, tapos yung mga Muslims is nandun lahat, doon yung makikita talaga lahat. Napakasagrado kasi ng mga lugar na yon na mapupuntahan nyo sa Jerusalem dahil baga pinapahalaga ng mga tao dahil doon nagmumula yung history nila, doon nagmumula kung saan talaga sila galing. Yun. Sa Jerusalem ba, ino-honor nila ang Shabbat? Oo. Yeah. As in, wala talagang sasakyan. Mostly. May mga doon, may mga street na bawal ang sasakyan. Pag pumasok ng mga taxi doon o sasakyan, babatuhin ka nila.
babatuhin ka ng bato. Oo. Oo. Ganun sila ka-strict. Sinasara nila yung may fence sila doon. Sinasara nila yung strict. So, sa Jerusalem po tayo makakakita ng mga extreme religious. So, sa mga aspiring caregivers, ano yung aasahan nila pagdating sa bahay, ganun? So, kung mapupunta kayo ng Jerusalem, expect nyo, dalawa lang kasi umiikot to guys, tatandaan nyo to lagi. Meron tayong secular, tsaka yung mga orthodox na sinasabi nila. Yung secular, it's like yung mga katulad natin na yung nananamit ng mga normal, and then wala masyadong pinapalo sa pagdating sa mga religious. Pagdating naman sa mga pagiging religious, so yung mga orthodox na sinasabi nila. Okay, ito take note lang guys. Pag napunta kayo dito sa mga employer na mga ganito, always observe nyo kung ano yung mga meron sila. Usually nagdadasal sila ng mahaba, ganyan, every morning, ngali, gabi, may dasal sila. Ultimo, pumunta sila ng banyo bago sila kumain, tsaka pagkatapos sila kumain, may mga dasal sila. Madaling salita sa mga Orthodox is very conservative sila compare sa mga secular. So, doon yung matatagpuan yun sa Jerusalem. Vital ito para sa bawat religion na meron dito sa Jerusalem. Ang maganda kasi dito is doon mo ma-experience talaga yung four seasons, may winter, may spring, and may fall, saka may autumn. Doon yung ma-feel yun. Yun yung isa sa napakaganda dito. Tapos doon din matatagpuan yung Dome of the Rock para sa mga Muslims, okay? And also sa mga sa Judaism yung sa Western Wall. And again, matatagpuan na rin yung endangered species doon, which is ako. Joke! After ng Jerusalem, susunod po natin ang Tel Aviv. So guys, ako nagtrabaho ako na sa Jerusalem ng 6 years. At bago pa lang ako dito sa Tel Aviv, nasa 4 years na ako. Nung namatay yung amo ko, sabi ko gusto ko na talagang lumipat sa area. Area 1 kasi yung Tel Aviv. Yung Tel Aviv, isa siyang business capital ng Israel. So makikita mo lahat dito yung offices, yan, mga buildings, yan, matataas. Develop na lugar katulad dito sa may street ng Ben Yehuda, Allenby, yan, Dizengoff, yan yung mga sikat na street dito. Hindi ka maiinip dito kung ang hanap mo modern na side ng Israel. Mayroong mga bisikleta, bicycle lane, pwede kang magbisikleta sa beach, yan, sa may mga port. Meron din naman mga dito, may mga religious people dito na Jewish sa part ng Bnei Brak. Yan, maraming religious people yan. Parang Little Jerusalem dito. May mga street din na sarado dyan pag Shabbat. Tapos meron din mga Arab Christian dito sa may South, sa may Yafo. Yan. Meron din naman mga Muslim pero hindi ganun karami. Yan. May mga mosque din pero hindi ganun tulad sa Jerusalem. Yan, napansin ko kaya lumipat ako dito sa Tel Aviv. Halos mga kaibigan ko na dito sa Israel, sa Tel Aviv. Bakit ako kinakabahan? Napili ko to kasi halos mga kaibigan ko nandito lahat sa Tel Aviv, nasa Jerusalem ako. So every week ako nagbibiyahe 45 minutes from Jerusalem to Tel Aviv. So, sa Shabbat kasi ako ay isang tao na gusto kong lumabas lagi. Ayoko mapag-isa sa bahay na napakatahimik, yung maririnig mo lang sa Shabbat is yung huni ng ibon sa labas. Kabaliw. Ganun talaga. Ang Tel Aviv din, meron city siya na tabi ng beach, Mediterranean Sea. So may enjoy mo lahat doon, yung mga nakatupis, mga yan. Halatado talaga. Mabubusog ka lang. Ikaw na mahihiyang tumingin. Sa Tel Aviv, maraming Filipino food dito. Marami yung Asian restaurant. May enjoy mo yung pagiging Pilipino mo kasi maraming Pilipinong pumupunta dito sa Tel Aviv. Para ka lang nasa Manila kapag maglalakad ka dyan sa Central Bus Station. Most of the time, yung mga Pilipino nasa park, kumakain dyan sa Hayarkon Park, yan, isa sa mga laking park dito sa Tel Aviv. O kaya kung minsan nag-beach sila, iinuman dun sa beach, yan, barbecuehan, yan, marami dito. Kaya ang hindi ka maiinip talaga dito sa Tel Aviv, na-enjoy ko talaga dito. Lalo na kung live out ka. Yun. I-add ko na rin yung
Kasi nung nasa Pilipinas ako, punta ka lang sa Takanan, hindi ka na maiinip. Ano yung Takanan? Takanan Mercasid. Akala ko yung Takanan Mercasid is mall. Pero mall talaga siya. Pero ang Takanan Mercasid is Central Bus Station. So station siya na may mall. Pero yung mall na yun parang mapabayaan na eh. Dito mo rin makikita ang halo-halong mga lahi. Kasi maraming mga refugee dito sa Israel na pumunta, tinanggap yung mga refugee sa ibang bansa tulad ng Sudan, yan. Marami dito. Tsaka pag summer, talagang mainit kasi humid yung weather dito, malapit tayo sa beach. So parang mainit talaga, mainit pag summer. Pag winter na-enjoy ko dito kasi hindi siya ganun kalamig compare sa Haifa at sa Jerusalem na matataas na area. Ayoko talaga ng winter kasi hindi ako makalabas, nakakalungkot. Wala akong mapasyalan. Tsaka pag winter po kasi, mas mahaba ang Yung gabi. gabi, kaya Alas 4 nakakatama. pa lang madilim na, kaya I hate winter din. Pag summer kasi, alas 8 may araw Araw pa. Marami kang magagawa. Marami kang mapupuntahan. So, yun guys, so maraming refugee galing sa ibang bansa. Dagdag ko na rin na yung mga refugee na yun, ibang refugee doon, walang trabaho. So, pag wala kang trabaho, wala kang makain. So, pag wala kang makain, desperado ka gawin ang lahat para makakuha ka lang ng pagkain. So, may mga incident dito sa Tel Aviv. May kakilala ako na kakasahod pa lang. Winidraw niya yung pera niya sa post office. Yun, na tsempuhan ng mga ibang lahi, race. Pero, yun, nakuha na yung pera, binugbog pa siya. Ngayon, ni-report niya sa police. Tinanong ng police, anong itsura? Hindi ko ma-explain kasi magkakamukha sila. Mahirap. Mag-ingat kayo sa mga bagong caregiver dito. Huwag kayong basta-basta maglabas ng pera. Uso naman dito ang online banking. Pwede kayo mag-online banking sa inyong DOAR. Or maraming mga paraan dito para hindi kayo magbuklat ng inyong pera magdala ng pera sa inyong bag. Kasi maraming nabibiktima dito. Uso din na may nare-rape dito din. May hahawakan yung maselang parte ng katawan mo. Maraming nagtitrip dito. Kaya lalo na sa mga babae, huwag kayong lalakad-lakad dito sa Tel Aviv na mag-isa kayo kasi delikado. Maraming masamang loob dito. Kaya literal na parang Manila din talaga dito. So, ingat-ingat tayo guys, okay? Okay. So, okay. Ito na yung pinaka-last na big cities dito sa Israel. So, nabanggit na nila yung Jerusalem, religious capital. Then, yung Tel Aviv ay business capital. So, itong babanggitin ko, Haifa, syempre i-showcase ko yung aking lugar. So, mamimili kayo kung ano yung pinakamaganda sa amin. So, unang-una, ang pwedeng maipagmalaki ng Haifa ay dito po makikita ang pinakamalaking bagsakan or mas kilala nila sa tawag na Haifa Port. Dito po yung daungan ng mga malalaking cruise ship. Then, lahat ng mga ini-import at ini-export ng Israel. Haifa po, mararamdaman nyo po na para kayong probinsya. Nasa probinsya, pero city po siya. Maganda po ang hangin dito. Sariwa po ang hangin dito kasi po maraming puno. And although city siya, pero malapit din po kami sa dagat. Katulad po ng Tel Aviv. Kasi magkarugtong lang po yan eh. May beach din kayo dun, di ba? Oo, Mediterranean Sea. So anytime na kapag stress ka sa trabaho mo, pwede kang pumunta sa dagat. So malapit lang po yun sa word ko. Yun po yung wala sa Jerusalem. Pininpoint talaga, wala kayong dagat doon. This oras ng gabi, mararamdaman nyo pong safe kayo kahit na lumabas kayo mag-isa kasi marami pong ilaw. Although hindi naman po sa Haifa lang, dito no, marami talagang ilaw kaya safe po talaga kayo dito kahit na mag-withdraw kayo sa this oras ng gabi. And syempre, pag sinabing Haifa, hindi mawawala ang Bahay Garden. Kilalang kilala po ang Bahay Garden na pasyalan. And bukod po sa Bahay Garden, dito po natin makikita sa Haifa yung Stella Maris Monastery.
Then, isa pa po sa dinadayo po sa Haifa ay ang hanging bridge sa Nesher Park. Maganda yun. Opo, napuntahan na po natin yon. So, sa mga hindi po nakakapanood, lalagay ko na lang po sa description sa taas. Okay, so bukod sa mga nabanggit ko, meron din po tayong cable car from Stella Maris Monastery, pababa po sa dagat. Paakyat din po, pabalik. And of course, matutuwa dito yung mga aspiring caregivers kasi ang Haifa po, dito po kayo makakakita ng murang apartment. Compare mo sa Tel Aviv at Jerusalem. Mahal po ang mga apartment po sa kanila. Hindi, mura, medyo mura, yung mahal. Oo, yun. Sa mahal dun sa Jerusalem. So, ganun po. So, kung gusto niyo pong makatipid, and kung naghahanap po kayo ng peace of mind, maganda po maging area or pagtrabahuhan ang Haifa. Okay, dito po sa Haifa, mix na po yung makikita yung mga races. Meron tayong Arab Christian, may mga Russian, may mga Jewish, may mga Muslim din po, pero hindi ganun karami. Compare mo sa Jerusalem. Pero kahit na iba-iba po sila ng paniniwala, nire-respect po nila yon and tahimik po kami doon. Jerusalem, pag pumunta ka ng Jerusalem, kung gusto nyo ng peaceful and quiet, nandun yun. Kasi every Shabbat yun, sobrang tahimik talaga sa lugar. Wala kayong mapapansin. Kung kayo yung mga tipo ng tao na gusto nyo yung makapagpahinga talaga habang nasa trabaho, and also kapag kahit nasa nasa flat kayo, nasa dormitory kayo, kung gusto nyo mangyari yun. Alright, tapos may mga certain na places talaga kung saan na may mga attacks minsan, no, kasi hindi nga natin maiwasan yan. Nasa Old City yan. So be careful, lalong-lalo na kapag nandun kayo sa loob mismo ng Old City. Iwasan niyo na medyo dumikit-dikit o magtatatabi doon sa mga police o kaya yung mga securities nila kung na meron doon. So iwasan niyo na tumabi sa kanila kasi most likely yun yung mga ina-attack ng mga terrorists. Sorry guys ayoko mag-claim kung sino man yung mga yan o sabihin kung sino yung mga yan kasi hindi natin mape-predict kung sino yung pwedeng gumawa niyan. Nandun naman kayo makikita ng mga Asian stores dito, yung mga Pilipino, madami mga Filipino store dito. Yung sa mga kung gusto niyo kumain ng mga Thai foods, mga ganyan, kung gusto niyo rin kumain ng mga Indian foods, meron din. Filipino foods. So mga Filipino foods makikita niyo madami dito. And also meron din makikita niyo din dito is yung mga community natin ng mga Pilipino dito. So iwa-iwalay siya, meron yung mga taga Pangasinan, ganyan yung mga Batangas group, madaming halo-halo. Siguro doon sa crime rate lang siguro medyo mababa lang compare sa ibang lugar kasi gawa nga ng religious capital dito. Yun yung karamihan na nangyari. And meron po kong ilalagdag daw si Tel Aviv. Sa Tel Aviv naman, labanan talaga to. Labanan. Kala nyo. Mura yung apartment sa amin, makakatipid kayo. Ilan ba yung binabayad mo sa apartment mo? 150. Doon na lang tayo. Yung sa Tel Aviv, siyempre maraming mga Pilipino doon, di ba? Marami din doon na mga simbahan na pwede nyo mapuntahan, like yung Divine Mercy, chapel. Hindi lang Catholic, Catholic, meron din mga ibang mga sekta, like lahat, mga born again, yan, marami. Meron din sa mga doon sa Yafo, yan. Kung may Old City sa Jerusalem, meron din Old City sa Tel Aviv. Yun yung Old Yafo. Yan. May mga port din sa Tel Aviv, yun yung Namal Port at saka yung Yafo Port. Yan. Maganda rin mamasyal dyan pag wala kayong ginagawa pag Shabbat, pag day off nyo. Yan. Very popular ang Jerusalem na kapag napunta kayo dito, talagang mapipil nyo yung from the past, kung ano yung mga nangyari. Nandito lahat ng mga history natin. So, yung mga nabanggit po nila, yun po yung pwede nyo pong makita dito sa Israel. Ang dami natin natutunan. Kahit ako po, marami po ako natutunan sa dalawa nating guests.
So, Makinig. I hope Thank you for having us, sis. Thank you. batikan po itong mga to. Mga nauna pa po sa akin itong mga to. Hindi ako batikan. So, please visit their channel. Please unsubscribe. Please visit their channel kasi mas ma-explore nyo po ang ganda ng Israel by visiting their channel. Hindi lang kami guys, hindi lang kami, pati yung mga ibang YouTuber dito sa Israel para magkaroon din kayo ng extra info sa ano mga nangyayari dito sa amin. Kasi po yung mga, halimbawa ako, limited lang din po yung alam ko. Then, sila, yung mga nanonood sa atin, mas marami din sila share sa inyong mga knowledge. Hindi lang sa amin. About Israel, hindi lang about Israel, kundi about din sa trabaho natin bilang caregivers. Yun. Thank you sa inyong dalawa. Thank you sis. Okay, bye. Bye. God bless you all.